nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Maradyaw na buntag na saba sa Idyotanan. Ako si Radyoman Gaychu Makiga. Iba na isaba ang din sa Saturday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw Sabado pizza 7 ng Marso 2026. Mukabat 91 ka mga nadakpan sa saklay operation ng Philippine National Police. Nadakpang suspechado sa drugs operation sa lungsod ng San Jose, Dinagata Province, nakasuhan na. Motorsingle na nawadaan sa control driver may dasmag sa kasugat na sakyanan. Samtang pipila ka mga atleta na mointra sa Caraga Games 2026, hugot na ang mga taga-himo na training. Kadagkuan isab sa Department of Education tagapagawas na ang venue para sa nagkalain-lain na mga paduwa sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Kasaulugan sa Rabies Month, taglunsad ng Surigao City, Surigao del Norte. Amo dyan ato mga headlines sa ato mga balita para kumana adlaw Sabado pizza 7 ng Marso 2026. Tatak Weather Report. Weather Report. Pagitayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon pinaagi na ni Jethro Logroño ng Pag-asa, Surigao. Maradyaw na buntag sa tanan niyang latest update sa kahimtang sa tong panahon karong adlaw ang Sabado pizza 7 sa bulan sa Marso tuig 2026. Northeast monsoon ang makaapekto sa extreme northern Luzon ug easterlies ang makaapekto sa ubang bahin sa nasod. Tungod ani ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands makasinati sa mainiton na panahon nga aduna gyapon tsansa sa panalagsang pagdag-om inubanan sa lumalabay na pag-ulan kilat lugdog tungod kini sa easterlies ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magikan sa amihanang silangan na direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa tong temperatura sa dakbayan Surigao mukabat sa 24 degrees Celsius ngadto sa 31 degrees Celsius. Ang unang low tide magsugod karong alas 7:02 sa buntag, ang ikaduhang low tide magsugod unyang alas 7:49 sa gabi ug ang high tide magsugod unyang alas 1:00 sa hapon. Ang adlaw musubang karong alas 5:49 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:48 sa hapon. Ug mao ko tong latest updates lakat sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Jethro Logroño. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Alas 6:37 na oras sa toda sa ato sa Maradyaw ng Kabubuton nan Downy Rakda Rab Bango. Ato na sayra na 91 ka mga personalidad na dakpan atol sa saklay operation ng ato mga otoridad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report.
Ang mga kapulisan sa tibok probinsya Surigao del Norte mihimog lakang sa pagpatuman sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation diin mukabat sa 91 ang mga nadakpan sa usa ka simanang pagpatuman sa buyan usab didto sa February na kun diin sayran sumala pa sa report ng PPO na adunay 25 ka mga drug personality ang nadakpan sa gilunsan nga 25 usab ka mga operasyon nga miresulta sa pagkumpiska sa mukabat 651.92 gramos nga tagtuhoang droga nga nagkantidad sa 4,433,000 pesos sa anti-illegal gambling operation usab 12 ka mga nadakpan nga mga nagpadua o partisipar sa illegal nga dua na kundi na dunay 10,982 ka pusta ang nadakpan ingon man mga illegal gambling paraphernalias sa wanted person usab 45 ka mga nadakpan sa gilunsad nga operasyon diin mukabat sa 14 ka mga most wanted person sa regional, provincial ug municipal level ang nadakpan sa pagselbi ng warrant of arrest. Sa loose firearms adunay 7 ka mga mugbong armas ang giturn over for safety purposes usab nini ang giturn over kini sa mga kapulisan suyod sa usa ka buyang kampanya batok na sa ihalas nga mga armas. Sa illegal fishing operation duha ang manadakpan diin mukabat sa 14 gramos nga gidaghanon sa isdang nagkantidad sa 1,960 pesos. Sa anti-illegal logging operation tuyo ang mga nadakpan ini diin mukabat sa 486.45 board feet nga gidaghanon sa kahoy nga nagkantidad sa 20,840 pesos. Sa kinatibukan sa pagpayuhot usab nining illegal nga mga sigarilyo 5 ang mga nadakpan sa paglapas sa Republic Act 10643 kun graphic health warning law na kung diin mukabat sa 39,200 pesos ang kantidad sa mga illegal nga sigarilyo ang nakumpiskar sa mga otoridad. Sa kinatibukan 91 ka mga nadakpan sa gihimong simultaneous anti-criminality law enforcement operation nga gipatuman sa buyan sa Pebrero. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 6:40 na oras sa toda sa ato sa Marijaw ng kabubuton na San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Sa ato pagapadadyo na sa ato ang mga impormasyon nasa nan ang balita taga-butyag ang kuman na ato ang kagamhanan na tungod sa padadyo na hulga kuman na ini na gera at sa tunga-tungang siglakan o Middle East na padado na nakaapekto isa sa presyo na petrolyo pagawas na isa ka memorandum order gikan sa buhatan na presidente na diin naghimo kuman na dugang na mga lakang para dinhi mahatagan na pagtipid isab sa kuryente labi na kay padadon ang pagtaas sa presyo sa kuryente taga-butyag kumanan na ato ang kagamhanan na taga-himuan isab ang amo na memorandum circular para dinhi mapahimangnuan isab ang tanan ng mga kawani ug opisyal sa gobyerno na magabaton isab na pagdaginot tungod ini asa nasinati ako man na krisis isab sa petrolyo ug taga-bana-bana na magduwa na isab sa taas na pag-increase sa musunod na adlaw o sunod na semana na posible na pagkataas na isab ng petroleum products na presyo ang diesel ang posible na musaka ini ng 15 pesos matag litro ang gasolina 7 pesos ang pagtaas kada litro ug ang kerosene ang pinakadako na diin ay 28 pesos kada litro na pagtaas taga butyag pa na padadon ako man na taga hatagan isab na pagpaklaro na para tubag isab ini na krisis kuman tungod sa kataas na presyo sa gasolina o petrolyo tag-anunsyo na presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon ang pagpatuman na 4-day work week sa mga buhatan ng gobyerno siya ng gobyerno sugod ako man Lunes Marso 9 o sumaya pa sa presidente na ini na mga lakang sa gobyerno para
tipid o makadaginot ang sa gastuhanan sa enerhiya ang dungan ng padado ng pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo tungod sa grabe na tensyon kuman dito sa Middle East. O dili lakip niini ang mga ahensya na naghatag isab ng mga emergency o mga nagunang serbisyo taghatahasan na isab ang mga buhatan ng gobyerno na mag-ubos o magkunhod ng ila hangtod 20% sa konsumo ng kuryente o petrolyo. Pansamtangan isab na iundang ang mga dili kinahanglanon ng mga biyahe o aktibidad pareho ng mga study tours, team building o mga meeting na pwede himuon ra online. So ini amoy pinaka bag-o na tagpagawas na memorandum na circular na 4-day work week para sa tanan ng mga kawani sa gobyerno o ahensya sa gobyerno. Tanan na buhatan. O inoon tagbutyag pa na dao na isab sa pribadong sektor kung ini ila ipahimutang isab na pag-implementar sa 4-day work week. O aniban hinoa ang mga pribadong sektor o pribadong ahensya ang taglauman isab na magkunhod isab na tagtawag na pagtrabaho sa isa ka semana para dinhi makadaginot isab ang tanan ng mga empleyado lakip na ang pag-commute niini tungod kay posible isab na mutaas ang pasahe. Straight to the point. Alas 6:44 na sa ato pagpadadyon nasa dugang panatoan ng mga impormasyon nasa balita taghimuan isab kuman nan dugang na pagpadayag sa Department of Social Welfare and Development na mukabat na isab at 3,000 kagahapon ang hatagan ng inin social pension na mga senior citizens, labi na ang mga indigent senior citizens. Sa laing hugna kagahapon na pagpud-apud ang inin senior o social pension mo kabat sa 3,000 kapin o 3,576 na mga indigent senior citizens ang nakadawat na ng ila social pension. Malampuso na nakadawat ang 3,576 ang mga indigent senior citizens sa ila social pension sa ikaduha na adlaw isab na ila payout o para sa first quarter ini sa tuig 2026. Ang pagapod-apod na ini na tabang pinansyal diretso na tagatod sa mga island o mainland barangays ang pinaagi na sa pagtinabangay isab ng Department of Social Welfare and Development ang lakip na ang City Social Welfare Development Office o CSWD sa pagdumaya ng CSWD Officer Lenny Liray sa pagbutyag na tagpaniguro kuman ng kagamhanan sa pagpanguyo ni Mayor Pablo Eve Dumlaud II na mapasuod ang serbisyo sa mga senior citizens o ato mga katiguyangan para sa ila kahimsog sa Karadyawan. Nagpadadyon isab kuman o nagpadadyon isab ini kahapon na adlaw diin libuan kapin isab nahatagan sa ikatuyo ka adlaw na payout para sa mga barangay sakop gihapon dinhi sa ato syudad. O tagbutyag pa na ubay-ubay ang mga personal gihapon na mikuha na ila mga social pension na diin tagapahimutang ini adidon mismo sa mga barangay covered gym na barangay sakop dinhi sa ato syudad. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa ato mga balita, taga-paningusga na kumanan ato ang kagamhanan pinaagi na sa City Disaster Risk Reduction Management Council ang pagpanguyo sa multi-sectoral planning para masiguro ang luwas sa secured ang palibot para sa gigatakda na Caraga Regional Athletic Games 2026. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office Head na si Trilcy Villasis ang nagpatigom na kumana para sa security forces, provincial representatives, lakip na ang lokal na mga organisasyon o ang City Disaster Risk Reduction Management Office building para dinhi amoy mahimong emergency response o maghimo ng mga hosting protocol sa nagsing abot na Cara Games 2026. Tagbutyag pa na ang syudad sa probinsya ng Surigao del Norte nagpreparar kuman para mahimong co-host sa
inin amo na sport event na mahitabo dinhi sa syudad. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagtutok man sa pagprioridad sa pag-deploy sa mga personahe sa nagalain-lain na mga venue dinhi sa ato syudad. Ang buhatan isab ang kiga-coordinary isab sa ato kapulisan o militar para dinhi mapatunhay ang kahapsay o kalinaw o lakip na niini na madumaya pag-sakto na jagan sa trapiko o maestablisar isab na dalian na komunikasyon o sa paningkamot sa hiniusang paningkamot kuman makatutok ang paghatag isab ng mga medical services o pagsiguro na jaoy mga taga-kinahanglan na andam na mga panginahanglanon labi na ang tubig o lakip na ang suga lakip na ang pakiga-coordinary isaba sa kadumayahan ng Serneco asa ng SMWD. Tagtutukan kuman ang mga safety measures pinaagi na sa pagpaninguha o tumong kuman na kagamhanan na igarantiya ang tanan na kaluwasan o lakip na niini ang kalinaw iban sa tanan ng mga student athletes, mga delegado, mga bisita sa nakalain-lain na bahin dinhi sa rehiyon ng Caraga. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon asanan mga balita at tagplanuhan na isa bang kumanan ato ang kagamhanan na ilang mga pagpangandam sa gikatakda na People's Day 2026 na ipaygadon isab ang kuman na buyan human sa mga kalihukan isab sa Caraga Games o Caraga Regional Athletic Games 2026. Tagabutyag kuman ni Mayor Pablo Eve Dumlordes II na hugot na ang ilang mga koordinasyon sa kada opisina, mga ahensya sa lakip na galain-lain ng mga civic organizations o grupo na masiguro ang hapsay na pagpaabot ng ining serbisyo para sa tanan sa ikahimuon na People's Day na diin ay ipaygadyo na sa pag-schedule ni ini sa nakalain-lain ng mga barangay labi na din sa kaislahan o dinhi sa mainland barangays. Straight to the point. Samtang tag-butyag kumanan ato City Health Officer Dr. Binjilita Pospeya Notada na kasamtangan kuman ang pagserbisyo ng City Health Office na temporaryo na taga-balhin kuman sa Taft Birthing Home didon sa may Boulevard Pantalandos duol ini sa Tianggihan. Tag-butyag pa na ang kasamtangan na serbisyo kuman sa City Health Office sa pagpanguyo ni Dr. Binjilita Notada pareho na ining konsulta, medical certificate, medical legal o laboratorio ang kasamtangan na adun ipahimutang kuman na Lunes sa Marso 9. So ang tanan ng mga serbisyo sa City Health Office temporaryo na ibalhin sa Taft Birthing Home sa may Boulevard Pantalandos sugod kuman Lunes Marso 9 ini tungod sa kabag-uhan isab sa nagpadado na renovation sa main building ng City Health Office samtang magpabilin gihapon sa City Health Office o City Hall compound ang mosunod na mga serbisyo pareho ng X-ray, dental, HIV AIDS treatment hub. Ini amoy pagbutyag ako man ng bag-o sa ato City Health Officer Binjilita Notada. Straight to the point. Alas 6:51 na, padadong ka muna namati ang din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa idyo mga radyo dial inin na ato programa tagapalidyuhan isaba sa ato sa madyaw ng kabubuton ng GSM Red Hinebra San Miguel tatak ng tapang tatak Hinebra. Tagapalidyuhan isab inin ato programa sa Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tighimo anan na Lampin Pants Baby Diaper ang lakip na sa Sisters Sanitary Napkin o Sisters Panty Liners. Sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon na sa mga balita subli na isab ang kuman na taga-butyag na jaoy institusyon kuman na naghimo anan ini mga pag-awhag sa publiko sa pag-invest sa ila tagtawag din isa ka investment program dinhi sa Surigao City sa Dinagata Islands og taga-butyag kuman na
jaoy pahibayo gikan sa Securities and Exchange Commission na inin amo na mga institusyon dili rehistrado sa komisyon o wayay otorisasyon o pagtugot sa pagtanyag pagbaligya na inin tagatawag na J-Funds Business Center Investment Securities sa publiko o tagpay mangnuan ang publiko na pipila ka mga maagi kuman na taghimo taghimo na pareho ra sa isa ka Ponzi scheme o scam diin ng gibayad na kita sa unang investor nagikan sa kontribusyon sa bagong investor pasagil na ila saad kuman ang 7.5% na tubo kada semana o 30% na kada buyan na tubo minimum investment ang 5,000 o way pagbalik sa kapital human asa napuyo kabuyan subay sa balaod ang pagtanyag ng mga investment na susama ni ini pareho sa milabay na mga nahitabo sa mga na-scam isab din sa ato tibuok syudad asa na probinsya lakip na ang taga dinagat na pagtanyag ng mga investment na wayay rehistro wayay lisensya isa ka kalapasan sa Securities Regulation Code o mahimong magdaya ng multa hangtod 5 ka milyon ka pesos o pagkapriso hangtod 21 ka tuig tagpahimangnuan kuman na publiko na mag-amping sa mag-verify anay sa Securities Exchange Commission CONSEC sa dili pa mosiyod sa bisan uno na mga investment scheme. Straight to the point. Alas 6:54 na sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon asa na mga balita himuan isab ang kuman na nadugang ang mga pagpaklaro isab na ato ang kagamahanan na mihimo na isab sila kuman na nadugang pa ng mga lakang para mahatagan kuman na nadugang na o mahatagan na nadugang isab na pag-ayuda o suporta nato mga mag-umalakip na ang transport sector asa ini nagpadadyon na hulga kuman sa krisis sa pagtaas na presyo sa petrolyo butyag pa na padadyon kuman na pangining kamutan ng ato ang kagamhanan na mahatagan isab na suporta o lakip na niini na planuhan na masado isab ang paghatag na fuel subsidies ngadto na sa ato mga mag-umalakip na sa ato mga mangingisda para dinhi kunhuran man lamang o kuhaan ang gimbog ato nan inin sunod-sunod na pagtaas sa presyo sa petrolyo. Straight to the point. Subli na isab na taga-Paymangno Kumanan City Social Welfare Development Office na tag-istrikto kumanan ato ang kagamhanan ang pagpatuman sa ordinansa numero 3 GES series sa tuig 2000 GES ang Comprehensive Curfew Ordinance para sa mga minor de edad sa pagpanguyon ng City Social Welfare Development Office lakip na ng ato City PNP o gadidon sa mga barangay tanod sa mataga 54 ka barangay sakop sa ato syudad lunsad na gikan pa sa milabay na buyan and curfew for minors gikan alas 10 sa gabi sugdan ang hipos na o lakip na niini na kinahanglan niya na mga minor de edad na maglatagaw diyon sa Kadayanan alas 10 sa gabi hangtod na ini alas 4 sa kaadlawon o nabutang isab sa ordinansa na tanan na mga minor de edad na nagpangidaro ng 18 anyos o ubos sa 18 anyos ang tagadili na gikan sa mga nagunang kadayanan na magsuroy-suroy o kaha sa mga commercial establishments o labi na kung jaon sila nag-inusara o kaha mga grupo ng mga kabataan ang ila iban taga-butyag papa ini para malikayan sa mga proteksyonan ang ato mga kabataan labi na kay nagdaghan ini na mga nalambigit asa naglain-lain na mga krimen na lakip na mga kagubot na taga-himo nan ini mga minor de edad so taga-subli ang kuman na taga-padumdum na isab na
City Social Welfare Development Office na nagpadadon na tag-implementar kumandi sa mga barangay ang paghipos na ato mga minoridad pag-abot na alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadawon. Ubay-ubay na isab na rescue ng mga minor de edad na diin nakitaan di doon na naglatagaw sa mga nagunang kadayanan o nakuha o naghimo nan inin pag rescue ang City Social Welfare Development Office sa Labinan diha sa mga establishments na diin nakitaan na jaopay mga minor de edad. O kung may bago isang pagkapaningusga na sa natagatabangan na isab pag-implementar sa amo na ordinansa di doon sa mga barangay sa Labinan din sa mga nagunang barangay sakop sa syudad ang pagpaygadon sa pagarunda nan inin ato mga barangay tanan. Straight to the point. Alas 6:58 na sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita ato na sayran na mihimo isab ang kuman na nadugang na paghatag pa na nadugang na mga pagpaklaro isab na ato ang kagamanan kabahin na ini sa 4-day work week na kasamtangan na ipatuman anay sa mga buhatan sa gobyerno o ipatuman na gobyerno kuman ang 4-day work week so sa ang pagpaklaro na ato ang presidente na dili ini lakip na mga buhatan na naghatag ng emergency frontline services sa apariyunan pulis sa mga bombero o tagtahasan na isab kuman ang tanan ng mga ahensya ng gobyerno na bawas ng ilang mga konsumo sa kuryente sa ng petrolyo o bawal na isab ang dili kinahanglanon ng mga biyahe sa ng aktibidad ng ato ang gobyerno o tagapaggawas ang memorandum circular kagahapon na tagapermahan ng Executive Secretary Ralph Recto kabahin na sa 4-day work week sugod kuman Lunes apit sa 9 nan Marso o ubay-ubay isab ang mga taga-sugyot na posible isab na maghimo pa na nadugang pa na mga lakang para makunhuran isab ang mga gimbug aton mga pasanunon na mga gasto sa alabina sa posible na pagtaas isab na presyo sa mga nagunang palaliton. Straight to the point. Alas 6:59 na taga-Butchag na diesel kuman sa pinakabag-o isab na trading bana moabot sa 80 pesos ang mahimong presyo na diesel kada litro kuman lamang ini nabuyan sa Marso o kun wayay matud pa staggered price adjustment kun dili gani staggered o dili kun jaong gani tagatawag pa na dili ihinay-hinay ang pag-implementar sa inin taas na presyo mas bana na 80 pesos ang kada litro ang mahimong presyo na diesel o matud pa ng Department of Energy na may tumaw kuman ang posibilidad na ini sa tagahimo na hearing sa Senate Committee on Foreign Relations tungod kay sobra na kagrabe gubot tali na sa United States, Iran o kumpara ini sa Russia sa Ukraine o tag-explicar ko man ako na mag-implement nan inin staggered na presyo dili dadyon ini matud pa o dili karadya o mabugatan pero kung kaisara one time ra ini ang posible na mahimong kantidad 80 pesos kada litro ang diesel sa mga nangunang tuyo ka adlaw na sa mga simana tagtuuan ang sources sa oil industry ang pagtaas gihapon ng 7 pesos o sa gasolina 15 pesos isab tag-butchag pa ang presyo ng gasolina diesel sa kerosene ang mitaas ng 1.90 nan jaton na milabay na Marso 3 unang simana sa Marso og samtang nagpahimangno na isab kuman ang Department of Energy sa mga nagtago nan inibulto-bulto na supply ng petroleum products tungod kay posible na jaoy naghoarding na o nagtago kuman og ipaligya nan mas mahal. Taga-butchag kuman ang Department of Energy na nakadawat na sila ng initial na report o ebidensya kabahin na sa posible na irregularidad sa fuel
sustainable supplies and retail practices din sa Mindanao. Isab og kasamtangan na nila ini taga-imbestigahan. Og sumaya pa ng DOE, nakigambigit na isab sila sa Department of Interior and Local Government, Philippine National Police para palapdan pa ang monitoring kontra sa posible na pag-take advantage ng pipila ka mga individual sa kasamtangan na sitwasyon kuman. Straight to the point. Alas 7:02 na oras sa ato sa Marjaw na kabubuton anan D3 Biofood ang supplement na mapalit ni sa tanang mga drugstores sa grocery stores sa dini sa ato syudad ang sanan na probinsya. Inen ato programa tagapalidhan isa ang sa ato sa Marjaw ng kabubuton na seed liniment oil sa Edwina sa flower shop dito sa may Dayan Amat inin na syudad. Og salamat sab sa Metro Surigao Shopping Center na padado nidyo na mapalit ang kompleto ng mga groceries andito sa may Kanto Borromeo Rizal inin na syudad. Og dugang tuod nato na paybayo ang mga schedule sa sunod na semana para na ini sa taga-takda na isabaan na mga schedule sa daghan ng utana kabahin na sa satellite voters registration na Comelec taga-Butchag pa nagikatakda na magpadayag na sab sila ng bag-o na mga schedule para sa sunod na semana sa iban pa ng mga barangay labi na dinhi sa mainland barangays na waya pa mabisitahi para na ini sa gikatakda na satellite voters registration. Alas 7:03 na. Good morning kay Ider Pilan dito sa Barangay Saragosa. Kumusta ka mo taga Barangay Saragosa? Kay Mano Datoy, good morning. Brenda Golfo Aquizon. Kay Randy Santisas, Jelly Apana, Marajaw na pagpamati dito sa Barangay Luna. Bueno, kuman na taod mo sunod na ang dugang naipasa ato mga balita sa Armen Network News o gasundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Kaiba na ko diri sa control JOJO Bataan o si Gerson na Dudong Quijano nanuka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman na Gaydol Fuchu Marajaw na Sabado. Straight to the point. RMN Network News. Dagong alas 5:17 ngayong umaga.